Ang palumpon ay isang nakatagong hiyas na ipinagmamalaki ang malinaw na kristal na tubig, mga puting buhangin na dalampasigan, at mga nakamamanghang rock formation. Ang bayan ay tahanan ng sikat na Kalangaman Island, isang paraiso na tinawag na isa sa pinakamagandang sandbar sa mundo. Ang palumpon ay isang perpektong destinasyon para sa mga manlalakbay na gustong makatakas sa pagmamadali at pagmamadali ng lungsod at maranasan ang kagandahan ng kalikasan. Ang 25 para makita nyo kung gaano karami, matikman kung gaano kasarap. yan. So sa lahat ng mga pumunta rito sa Palumpon, lalo na pagkapatungong Kalangaman, hanapin nyo lang si Kuya Robert. Yan, siya yung may ice cream dito na talaga namang talo pa yung mga branded na mga ice cream sa sobrang sarap. At ito homemade pa. Yan, then pwede pala tayong mag-request sa kanya kung anong gusto nating flavor. Yun. Yan, no? Yan. Yun. 25. Woo! Ayan. Sige nga. Grabe. Palumpon ay isang baybayin at ikalawang klasing bayan sa lalawigan ng Leyte. Ang munisipyo ay may lupain na 126.07 square kilometers o 48.68 square miles na bumubuo sa 1.99% ng kabuoang lawak ng Leyte. Ang populasyon nito na tinukoy ng 2020 census ay 58,313. Ito ay kumakatawan sa 3.28% ng kabuoang populasyon ng lalawigan ng Leyte, o 1.28% ng kabuoang populasyon ng rehiyon ng Silangang Visayas. Batay sa mga figure na ito, ang densidad ng populasyon ay kinukwenta sa 463 na naninirahan kada kilometro kwadrado o 1,178 na naninirahan kada milya kwadrado. Ito ang kasaysayan ng Palumpon, Leyte. Sa kahabaan ng guhit ng matabang baybayin, ang komunidad ay itinatag noong 1620 at orihinal na pinangalan ng Hinablayan. Napakarami ng isda, seashell, at iba pang produktong dagat. Nangisda ang mga tao sa dalampasigan gamit ang mga palason na nakatali sa mga baging. Ang kasaganaan nito ay umakit hindi lamang ng mga migrante kundi maging ng mga Moro Raiders mula sa timog. Sinasabi ng alamat na ang mga lokal na tagapagtanggol ay nagsabit ng mga bangkay ng mga Moro sa mga sanga ng puno upang ang lugar ay nakilala bilang Hinablayan, mula sa salitang sablay na nangangahulugang pagbibitin. Nagpapatuloy ang alamat na nang dumating ang mga Kastila. Nakita nilang lumulutang sa bay ang isang kumpol, pungpong, ng mga mangrove propagules na lokal na kilala bilang tungki, na pagpasyahan nilang palitan ang pangalan ng Hinablayan sa pongpong. Pagkatapos ng kumpol ng mga mangrove propagules upang mabura ang madugong alaala ng mga Moro Raiders, unti-unting umunlad ang pangalan sa Palumpong, pagkatapos ay sa Palumpon. At ang kasalukuyang spelling ng Palumpon noong mga 1700 o 1800. Sinasabing ang kumpol na iyon kalaunan ay dumaikit sa shoal hanggang sa sila ay lumaki bilang mga puno na bumubuo ng isang pulo na Tabok Island ngayon. Noong 1737, dumating ang mga misyonerong Jesuit at itinayo ang unang kapilya na kalaunan ay nasunog sa panahon ng pagsalakay ng mga Moro. Ito ay itinayo muli at, bilang isang kanlungan mula sa pag-atake, ang kapilya ay napapalibutan ng mga nakasalansan na bato, na may isang kota, sa kahabaan ng harapan.
Nang makita ng mga tao ang Moro Vintas na paparating, ang malaking kampana ng simbahan ay tutunog at ang mga tao ay sumugod sa loob ng simbahan, lumalaban gamit ang mga busog at palaso at sibat. Ginampanan ng lugar ang papel na Cave Syria ng lahat ng munisipalidad sa hilagang kanlurang bahagi ng Leyte sa panahon ng rehimeng Espanyol. Noon ay nasa ilalim ng parokya ng Hilongos si Palumpon. Ang kura paroko ay bumibisita sa lugar paminsan-minsan para sa kasal, binyag at mga misa. Ang mga Heswita, na kalaunan ay pinalitan ng mga Augustinian, ay nagtayo ng kasalukuyang simbahan na may 300 katutubo, na sapilitang paggawa ng walang bayad. Kung ang isa o ilan sa mga manggagawa ay hindi makapagtrabaho, sila ay pinalitan ng iba para lamang mapanatili ang kota araw-araw sa susunod na 30 taon. Ang istruktura ay naging isang palatandaan ng Palumpon, na kinikilala bilang ang pinakalumang simbahan sa Leyte. Noong 12 ng Nobyembre taong 1784, nakuha ni Palumpon ang parochial independence nito mula sa Hilongos. Noong huling bahagi ng 17 siglo, nagkaroon ng 9 na araw na labanan sa pagitan ng mga Palumpon-ganon at Moro na mga mananalakay kung saan ang mga residente ay sumugod sa simbahang bato, bagong natapos noong panahong iyon, at sumilong ng higit sa 1 linggo. Ang mga Moro ay natalo sa engkwentro na iyon at natalo. Ang kanyan sa plaza ng bayan ay relic ng labanang iyon. Ang Ormoc ay nanatiling bahagi ng parokya ng Palumpon mula 1784 hanggang 1851. Nang sa wakas, ito ay idineklara bilang isang malayang parokya. Sina Villaba at Matagob ay parehong bahagi ng territorial jurisdiction ng bayang ito bago nila nakuha ang kanilang munisipyo, pueblo, status. Noong 1957 ang mga baryo ng Santo Rosario, Santa Rosa, Balagtas, San Vicente at Mabini ay nahiwalay sa munisipalidad ng Palumpon at naging Matagob. Ang Palumpon ay isang nakatagong hiyas na ipinagmamalaki ang malinaw na kristal na tubig, mga puting buhangin na dalampasigan, at mga nakamamanghang rock formation. Ang bayan ay tahanan ng sikat na Kalanggaman Island, isang paraiso na tinawag na isa sa pinakamagandang sandbar sa mundo. Ang Palumpon ay isang perpektong destinasyon para sa mga manlalakbay na gustong makatakas sa pagmamadali at pagmamadali ng lungsod at maranasan ang kagandahan ng kalikasan.
Ipinagdiriwang ng bayan ang kanilang fiesta tuwing ikatlong araw ng Disyembre. Tinanggap ng mga taong bayan si Saint Francis Xavier bilang kanilang patron saint noong 1803. Sa ilalim ng inisyatiba ni Fray Santiago Francisco. Ayan mga ka-Spidermax, nandito tayo sa Palumpon, Leyte. Ito po yung gateway papuntang Kalangaman. Makikita natin dito sa likod, ito po yung tourism office kung saan dito tayo magpapabook. Dito tayo mag-uumpisa o dito tayo sasakay. Yan. Ito naman dito sa likod. Yan. Ito yung speedboat na isang beses ko nang nasakyan yan. Ang bilis. Oo. Pero yung usual na mga sasakyan, ayan. So sa ngayon is dahil merong sama ng panahon, dulot ng amihan ay walang biyahe papuntang Kalangaman. Kaya walang biyahe. So maraming mga apektado na mga naghahanap buhay dito. So since walang biyahe ang mga bangka o walang biyahe papuntang Kalangaman, ay kukumustahin natin itong mga buhay Kalangaman na yung mga naghahanap buhay, mga vendors, ayan. So since ang kanilang hanap buhay ay sa mga turista na pumupunta rito, isa na rito yung nag-ice cream, yung pupuntahan natin o hahanapin ko kung nasaan siya. Kasi napakasarap po ng ice cream na yan. Kumbaga kung titikman nyo to is talo pa yung Selecta o talo pa yung iba pang mga produkto. So ngayon ay hanapin natin at titingnan natin kung nandito siya sa surroundings. Ayan. Kanina ko pa tinitingnan at hindi ko pa makita. Ayan. So let's go. Yun, andun pala. Ayan, si Manong. Yan, ito yung hinahanap ko kanina pa, yung ice cream. Ito yung dinarayo ko rito or pinupuntahan ko rito sa tuwing magpapakalanggaman tayo. Ayan, si Kuya, ano pangalan sir? Robert. Robert, ayan o. Robert Ice Cream. Ayan, so yung ice cream niya is talagang Barangay Masuwalo. oo, ayan. So yung ice cream niya talaga is Marasa. marasa, sawaray. Ayan, Marasa. lami. Masarap. 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 Kung pupunta rito yung mga Ilonggo, Masarap. namit gid. Yan, namit gid. Ito nga palang ice cream niya ay may mga cones na samot-sari. Merong ano ba yan? Merong sugar cone. Ayan, yung ganyan. Oo. Magkano bili mo dyan?
50. 50. 50. Tapos yung mga ganun. Ito, 100 ang 120 ang 100 pieces. Ayan. So, mas mura ito. Mas mura ito. So, sir, saan po kayo kumukuha o umaangkat ng ice cream? Ako ang naghimo, sir. Ah, Ako'y tag-iya. ikaw pala yung gumagawa nito? Oo. Wow! Mm. So, homemade pala itong ano na ito. Oo, masarap yan. Yun. So, anong mga flavor meron tayo? Kahit anong gusto mong flavor ba? Pwedeng magpagawa sa'yo. Oo. Fruit salad. Yan. So, Fish and cream. titikman natin. Yung ganito, magkano yung ganito? 25. Ayan. So, isang ang 25. 25. Ang 25. Para makita nyo Yan. kung gaano karami. Matikman Ah. yun kung gaano kasarap. Yan. So, sa lahat ng mga pumunta rito sa Palumpon, lalo na pagkapatungong Kalanggaman, hanapin nyo lang si Kuya Robert. Yan. Siya yung may ice cream dito na talaga namang talo pa yung mga branded na mga ice cream Yun. sa sobrang sarap. At Yun. ito homemade pa. Yan. Then pwede pala tayong mag-request sa kanya kung anong gusto nating flavor. Yun. Yan, Very good. Yan. Yun. 25. Woo! Ayan. Sige nga. Grabe. So anong primary ingredients, sir? Iskimil, sir, 1 kilo kalahati. Oh, di pa kasama yung alpine, slick cream. Oh, Oo. kaya pala. Marami palang Yan. marami palang Oh, yung powder milk, yung pinaka masarap na powder milk. Yung iskimil. kaya pala nalalasahan ko yung yung gatas. Yung brand Master Chip Yun. So 350. eto, anong flavor nga pala nito? Mangga cheese. Mangga at saka cheese. Oo. Yun nga, nalalasahan ko yung mangga at saka yung cheese. May coconut. Oh, mayroon nilagyan ng kunti. Ayun. Parang Yan pala. masyadong marasa. Yun. Marasa kumbaga sa amin sa mga waray. Sarap. Pag pumunta kayo rito sa sa Palumpon o di kaya papuntang Kalanggaman, hanapin niyo lang si Kuya Robert. Oo, Yan. pwede kunin yung number ko. Ayun, sige. Kuya, ano number mo? Para mag-order sila. Oh, 09 09 05 05 duha ka 8 88 94 94 701. 701. Oh, yun. Robert Ice Cream. Taga saan, sir? Barangay Masuwalo, Palumpon, Liti. Malapit lang ba dito sa property? Malapit lang, sa highway lang. Papuntang Ormoc. Di, papuntang Isabel.